Dahil sa patuloy na gulo sa Middle East, pinangangambahan ang nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa ilang oil industry source, posible itong umabot sa 7 hanggang 15 piso kada litro. Inilalatag naman ng gobyerno ang mga posibleng ayuda na pwedeng ibigay sa mga sektor na labis na maapektuhan. Saksi si Joseph Moro. Ang presyo ngayon ng gasolina naglalaro sa 51 hanggang 75 pesos kada litro. 49 hanggang 66 pesos naman ang diesel, habang nasa 78 hanggang 100 pesos ang kerosene. Pero kapit ng mahigpit dahil sa susunod na linggo, nakalululang taas presyo sa produktong petrolyo ang nakaamba. Ayon sa oil industry sources na nakausap ng GMA Integrated News, 15 pesos and 33 centavos ang posibleng itaas ng kada litro ng diesel at 7 pesos and 9 centavos naman sa gasolina. Pwede pa raw yung magbago o mag-adjust dahil base pa lamang ito sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo. Kahapon nasa $145 na ang kada bariles ng diesel habang aabot na sa $100 ang kada bariles ng gasolina. Ang Department of Energy nakatutok sa kalalabasan ng presyuhan ng krudo sa world market. Pero tumanggi naman muna na magbigay ng tansya kung magkano ang tataas ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ang MAPSO, tuloy-tuloy yan. Medyo may kataasan pero again, hindi ho yan ang inaasahan natin. Natatama sa atin dito sa pump price. So, hintayin na lang talaga ang end of this week or Monday to be precise. For implementation on Tuesday? Para sa Tuesday. Mahirap po mag-preempt tayo ngayon, malalabas sa media, matataranta ang tao. Pagsisiguro ng pamahalaan, hindi naman daw isang bagsakan ang mararanasang taas presyo sa produktong petrolyo ng mga motorista kahit pa tumaas ang presyo niyan sa world market. May iba't iba rin na ayuda ang nakahanda ang pamahalaan. May consideration pa yan na pinag-usapan with the oil company na pwede pang mag-implement ng staggered price increases. At the same time, marami pang iba like fuel discount. Ilalabas din ho natin yan. So, marami hong factor na pwedeng mapag-usapan dyan. Para mabawasan kahit paano ang presyo, gusto ng Senado at Kamara na bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax o buwis na ipinapataw sa produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa 10 piso kada litro ang ipinapataw ng excise tax sa premium at unleaded gasoline, habang 6 pesos naman sa diesel. Sa panukalang batas si Senador Bam Aquino, base sa rekomendasyon ng Finance Secretary, magkakaroon ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national emergency o kailangan sa interes ng publiko. Pero agad din daw itong babawiin kapag bumalik na sa normal ang sitwasyon. Sa bersyon naman ni Senador Joel Villanueva, maaaring suspindihin o bawasan ng Pangulong excise tax kapag tumuntong o lumampas sa $80 ang kada bariles ng krudo. Naghain na rin ng kaparehong panukalang batas sa Kamara si Marikina Representative Miro Kimbo. Sa panukalang joint resolution naman ni Navotas Representative Toby Chanco, gusto niyang bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ang nakaambang big-time oil price hike ay resulta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa Middle East. Patuloy nga ang pagganti ng Iran sa Israel at pagdamay sa ibang bansang kaalyado ng Amerika sa Middle East. Kaya sa mga pag-atake ng Israel sa Iran, damay rin ang mga grupong kakampi ng huli gaya ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Kabado tuloy ang mga Pilipino roon gaya ng domestic helper na si Glenda. Ang narinig ko pong pinakamalakas kahapon, yung pong every minute po, hindi po alam namin na ganun nga po. Siyempre, naglilinis ka. Tapos bigla na lang may sasabog. Siyempre, mapapahiyaw po kayo. Kasi sa lakas po ng impact, yumayanig dito. Mga 2 beses po, minuto lang po ang pagitan. Malayo man daw sa kanila ang tina-target, dinig, ramdam at amoy nila ang usok. Yung mga kapatid ko, pinapauwi na ako. Sabi ko po, dito sa place ko, okay naman, malayo naman. Sa ngayon, crisis alert level 3 ang pinairal ng ating Foreign Affairs Department sa Lebanon, kaya voluntary pa lamang ang repatriation. Pero 26 na sa mahigit 14,000 Pilipinong nagtatrabaho roon ang nag-abisong gusto ng umuwi sa Pilipinas.
Sa kabuuan, halos 2,000 ang humiling na mapauwi na mula Middle East. Pero pahirapan pa ang repatriation dahil sa saradong mga airspace sa mga bansa roon. Rest assured, the effort continues to look out for those who remain. We are finding ways. Yung airspace still rather limited when it comes to Dubai. Mula Dubai, ang halos 300 Pilipinong nakauwi na sa Pilipinas matapos magbukas ang airspace roon. Karamihan ay mga stranded na turista habang 23 ay mga OFW habang 2 ay anak ng OFW. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.